Pinoy Media Observer, kalaban ng mga tiwali at abusado sa gobyerno, tapat na pagbabalita upang maibigay ang mahahalagang impormasyon. Pinoy Media Observer. Pinoy Media Observer, kalaban ng mga tiwalay at abusado sa gobyerno, kapabyerno na pagbabalita upang maibigay ang mahahalagang impormasyon. Pinoy Media Observer. Media Observer, kalaban ng mga tiwalay at abusado sa gobyerno, pagbabalita upang maibigay ang mahalagang impormasyon. Pinoy Media Observer. Ayun, welcome po sa ating live streaming dito po sa ating show ng Facebook Live, Pinoy Media Observer. Live po tayo ngayon sa ating Facebook at syempre sa ating YouTube channel. Ready po tayo dyan. Okay, bago po lahat, syempre ang oras po ngayon ay ganap na. Ngayon po ay araw ng April 21, Tuesday po. Yan. At siyempre, ang oras po natin ay 3:31 na po, no? Okay, welcome lang po natin yung ating mga viewers nakaraan, no? Siyempre, nakaraan. Hindi po natin sila nabate. Sila Kuya Boy Morales. At yung iba natin mga kaibigan, sila, sino yung nakaraan? Si kapatid ni Paring Ambet, no? Si... check natin, ano? Kasi nga nakaraan, nagpapapati yun eh. Hindi naman natin nabati, gawa ng... Late na yung nilang mga comment, siyempre. Ito ngayon tayo, ay live tayo ngayon. Ayan, kamusta po tayo mga kaibigan? Tayo po ngayon ay magbibigay ng tapat na pagbabalita at magbibigay na naman ng mahalagang impormasyon. Ayan. Okay, nakaraan po kasi ay check mo muna naman. Nakaraan kasi ay ayan, natin ito. Kasi, yun. Ano po konti? Ayan. Ayan. Nakaraan po ay tayo po ay nag-live. Hindi natin nabate yung ating mga kaibigan. Tulad sila Kuya Boy Morales. Boy Morales ng hindi natin i-check yung mga trapapit natin yan, no? So ngayon po kasi ay topic natin ay tungkol dito sa mga yung mga alam niyo ba pagka kayo ay nagpupunta ng mga swimming ganyan, mga resort, diba? Ang saya pagka nagre-resort eh, tama? Ang problema yung dadaanan mong mga right of way. Diba? Pag dumaan ka sa mga right of way, ay bayad dyan, 50.
Oo, para daw dun sa environmental fee. Okay, ang tanong, saan ba napupunta yung environmental fee na yan? Di ba? Baka napupunta lang sa bulsa yan, malamang eh. Kasi nanginingil ng environmental fee, eto katotohanan lang, napunta tayo ng Kamiling Tarlac, tapos papunta dito sa may Nambalan River, no? Excuse mo. Pupunta tayo dyan ngayon, yung environmental fee niya. Anyway, shoutout muna kay Agila. Sino si Agila? Agila, boss, Agila. Yun, sabi ko na nga pa eh. Agila, si Francis Tika ng Sumasayang Papawid na. Si Agila ng Agila ng Bayan. Ay, mabalik lang tayo dito. Shoutout boss Francis Tika. Yan. Salamat sa ating pagtitiwala. Okay, napunta kami ng okay, mabalik tayo. Napunta kasi kami ng Nambalan River diyan sa Tarlac, Kamiling. Ang problema, naniningil ito ng environmental fee sa halagang 50 o 30, parang ganun, 30 pesos. Tapos, so sa 1,000, may 150 kayo yan. Diba? Isang araw. Tama ba? Pagka-computing na natin. So, sa 1,000, mangyayari niyan, diba? Mangyayari dyan sa 1,000 eh. Okay, sa 1,000 nilang nakolekta, atin natin dito. Mali. I miss. Ayan. So, araw-araw yan, no? 50,000. 1,000 ka tao. 50,000 times isang buwan. So, 1.5 million yan. Malaki-laki. 1.5 million, ha? No? Okay. Ngayon ang tanong dyan, saan napupunta yung 1.5? Saan napupunta yung 1.5 million na nakukolekta ng mga ito? Oh? Pero, pag dumaan ka doon sa lugar, Diyos mio na, dahil lubak, sira-sira yung kalsada. Pero may koleksyon, 1.5 million buwan-buwan. Diba? Pero yung kalsada niya, grabe kalubak. Ang katwiran doon ay sinasadya raw yun para sinasadya upang meron daw adventure. May adventure adventure na paglalakad. Opo, per head yun. Per head. 30 pesos per head. Iba pa yung parking nun. Ganun ka tindi yung koleksyon nila dyan, no? So, tingin ko hindi lang yan nangyayari dyan sa resort sa may Nambalan. Marami pa eh. Pansinin din natin dyan sa may Bulacan, di ba? Sa Bulacan, matindi rin eh. Maniningil lang 20-20 yata yan. Pero yung dyan sa papuntang papuntang DRT ba yan? Meron dyan 20-20. Ngayon, yung 20 na yun, kada lubid. Ilang lubid yun? Diba? Ilang lubid yung madadaanan. So, per head yun per head. Sa mga
Yung papuntang bakas na yan, yung bakas. Naku, Diyos ko po. Pero ang Bulacan, ang dami lubak. No, dyan sa may Bulacan, DRT, Bakas. Yan, boss, papuntang bakas yan. Yung napuntahan naman namin, bossing, ay dyan sa Mayantok ng Balan River. Grabe yun. Yung lugar nila ay per head ay 30 pesos. Environmental fee daw yun. Harang. Tapos yung kalsada, ay, nako, Diyos ko po. Pero yung mga taga ron, wala man lang ilaw. Sa mga kalsada man lang doon, walang ilaw. Ang tanong doon, nasa na yung pera? No. Nasa na yung koleksyon? Diyos mio. Ha? Nasa na yung koleksyon ng pera? Diyos ko po naman. Oh. Ang sasabihin nila nasa budget ng barangay. Kaya tawagan natin yung yung barangay captain ngayon kaso hindi sumasagot. Para tanong lang naman tanongin lang naman natin diba? Hindi naman masama magtanong. O kasi may mga residente ron na nag-usisa tayo ng konti, tinanong natin. Sabi natin 30 pesos pala kada ulo. Ang tanong natin saan napunta yung pondo na 30 pesos para bayad sa environmental fee. Okay, din dyan sa Bulacan, meron din yan, papuntang Bakas naman yun. Diba mga boss? Anyway, shoutout muna tayo kasi nakaraan, di tayo nakapag-shoutout. Patingin ko lang si Kierens Pedroche. At syempre, patingin ko ulit si ang Agila ng shoutout kay Boss Francis Tika, Agila. Ang paglipad ng Agila, malapit na, abangan yan ha. Si Antonio Ang, thank you. Antonio Ang. At syempre, si yung ating kaibigan, sino ba yung kaibigan nakaraan? Si Kuya Boy Morales. Yan. Ang nga pala, pinapashoutout ni Kuya Boy Morales si Arex Ayanong, yun. Tatakbo yan ang barangay tatakbo bilang lingkod bayan sa bayan ng Rizal. Pagbabalita upang maibigay ang mahalagang impormasyon. Pinoy Media Observer. Yan, si Pinoy Media Observer yung ay bumabati sa'yo. Sana ay manalo ka, Karex. Karex, yan, si Karex Kayanong ng Target On Air. Yan. Yan, si Karex Kayanong yan, Target On Air, ha. Sana ay manalo ka sa darating na eleksyon. Ayan, sana panalo. Karex Kayanong. No? Ayun, si Boss Francis, mata ng Agila. Yun pala yun. Mata ng Agila, Giorno. So, abangan niyo yung paglipad niyan. Naku, yari kayo dyan. Magdago mo na yung mga tiwali. Mga tiwaling buli ni Ina, mayari kayo. Yari kayo ngayon dyan kay mata ng Agila. Talagang usisahin kayo niyan. Lagot kayo. Okay, batiin ko rin si Kaplans Rivera ng Barangay 176C. Ay, Kap na tawag natin kasi sigurado na yan. No? Sigurado na yun sa 176C, si Kaplans. Okay, Ayan,
Isa pa nga, itatopic natin. Sana may nakakuha kayo, no? Yung sa topic natin na yun. Okay, may nagtatanong kasi dito. Ano po ang dapat gawin sa illegal gambling? Ito may nagtanong sa atin. Ano ang dapat gawin sa mga illegal gambling? Mga kaibigan, ang illegal gambling ho ay nakukuha sa batas. Sakop po ito ng Presidential Decree 1602. No? Yan po, pasok ang batas na yan. Napaka-delikado niyan. Kasi ayon dito, ito basahin natin. Ayon sa batas yan eh. Hindi pwede baliwalain yan. Yan. Katulad dito. It is 1602. Yan. Okay, paano daw kung protector yung government? Yung mga empleyado ng gobyerno. No? Ito yung PD 1602. Yan. Section 5. No? Yan. By the President of the Philippines, Executive Number 13, February 2, 2017. Strengthening the fight against illegal gambling and clarifying the jurisdiction and authority of concerned agency in the regulation and licensing of gambling and online gaming facilities and for other purpose. Ayan, other purpose. Katulad ng mga agency natin na sakop niyan, PNP, NBI, ayan. So, pinalakas siya. Ginawa na siyang, bukod sa PD 1602, meron din siyang RA number 9287, April 2, 2004, and increasing the penalties for illegal number games, amending certain provision or of Presidential Decree number 1602 and for other purposes. Yan. So, pinalakas na, no? Pero, ang nakakapagtaka kasi rito, kahit nasabihin mo may mga batas na ganito, di ba, mga kaibigan? Uisit na yan, di yung pinapatupad yan eh. Nahirapan ipatupad eh. Bakit ka mo? Eh, mismo mga nababayaran eh. Ito yung tinatawag na timbre. Timbre. So, titimbre sa kapulisan o sa iba pang ahensya para makapag-operate. Ayabi, abangan niya yung mga lugar na babanggitin natin para mapansin natin, no? Kasi marami yung nagchat sa atin. Iba nag-PPM, nagre-reklamo, hindi, kasi daw hindi raw ina-actionan ng kanilang kapulisan dyan sa kanilang lugar. Siyempre, bukod mo sa nagla-live tayo, may nagchat-chat. Sir, Sir Ramil, baka pwede niyong bigyan ng pansin ito. Hayaan mo, darating tayo dyan. Pag-aaralan na muna natin yung ating mga galaw. Kasi hindi naman po pwedeng pabigla-bigla tayo sa mga ganyan. Aaralin natin yung ating mga galaw dyan kung paano sumagin yung mga yan. No? Kasi medyo, kung pulis ang kalaban dyan, baka sila na yung dyan. Hindi naman natin masabi. Sila yung poprotekta dyan, di ba? Pero, sa batas, ito nakalagay dyan. Kung ikaw ay pasok sa Section 5, liability of government employees and public official, if the collector, agent, coordinator, controller, supervisor, maintainer, manager, operator, financier, kapitalista, or any illegal number games is a government employee, diba? Kung ikaw daw ay government employee, ang penalty ay 12 years to 20 years na pagkakakulong.
At merong multa na 3 million hanggang 5 million. Anak ng patis, ang laki. So, ibig sabihin, hindi ka natatakot na magmulta ka ng ganyan. Tapos disqualified ka pa sa public office. Diyos me, yan ako. Kung ako sa namumuno, siyempre matatakot ako ng ganito. Di ba? Ang laki niyan eh. Laki niya mga babayaran mo na yan. Diyos mio. Eh kung magbabayad ka ng ganyan eh, magkano babayad sa'yo nung illegalista? Siyempre, di lang ikaw babayaran yan. Diba? Lahat kayo eh. Kumbaga, pyramid yan eh. Mula sa taas, pababa yan eh. Kumbaga, kampi mo yung illegal. Ngayon, kung malakas loob nung magre-reklamo sa'yo, yari ka. Diba? Okay, shoutout kay Kiaboy Morales, nakaraan. At syempre, tatakbo si Carex Kayanong, ano? Sa lalawigan ng Rizal. Barangay San Isidro, no? Ako, pag tumakbo yan, eh, kawa talagang matindi maglingkod sa bahay niyan. Sana manalo, no? At syempre, batiin din natin yung mga nakaraan, si yung kapatid ni Paring Ambet, nagpapa-shoutout sa Bulacan, no? Si Kuya Ray Denoro, yun. At si Nerman Marcera. Okay, alam mo, ganito talaga ang buhay. At syempre, di mo masasabi yan eh. Kasi di ba, sa batas talagang pag pinatupad yung batas, durog yan. Di to tolerate ng mga ano yan, ng batas. No? Katulad ombudsman, TLG, di ba? Eh, titirahin yan. Yun sa ayaw magpakilala nung nag-report sa atin, no? Ayan, pero, yan mo, pag-aaralan natin para natin susukupain yung mga mga dragon. Okay, shoutout kay Kuya Leo Ferrer, no? Yan. Si Wilson, Kuya Wilson. Kay Ate Janet Bituin. Okay, maganda nga magbuo ng ano eh. Mga samahan ng mga ano, siyempre kailangan magbuo ka. Para masugpo yan, no? Kaya mga rally natin, paano natin susupuin yan? Alam ko, kapitan lang yan, tapos na yan. Eh. Kapitan mo lang i-report yan, puta yari na yan, maniwala ka sa akin. Eh, shoutout kay ano, yung nag-chat natin, no? Ayun, mabigat ang kaharapin nila kung sakaling may papatupad ng batas. Huwag ka matakot, kaibigan. Eh, alam mo lang, ha? Shoutout, anyway, ha? Abangan nyo yung mata ng agila. At syempre, batiin ko ng happy birthday si Boss Luis Cito Durial. Happy birthday kay Luis Cito Durial. At happy anniversary. Observer kalaban ng mga tiwali at abusado sa gobyerno, tapat na ban, pagbabalita upang Happy anniversary na rin, no? Syempre. impormasyon, Pinoy Media Observer. Happy anniversary sa iyong programa, kabalikat ng masa, kasangga ng bayan.
Si Luisito de Real, no? Ayan. Tayo naman siyempre. Okay, yung issue naman ng malapit na nangangampanya na sila no? Aga mangampanya Siguro boboto natin, no? Kasi may lumabas yung bagong witness, si Ramil Madriaga, no? Ay, ginugulo na lang yung gobyerno. Hindi na maintindihan kung si kawawa yung taong bayan, no? Okay, ito nga yung tungkol sa fake news. Ito, pakinggan natin yung tungkol dito sa fake news, no? Sabi nila may fake news daw na kumakalat. Ito, pakinggan natin. Ni-repack daw natin na 10 kilo. Tulongin sa mga loko talaga doon, walang magawa sa buhay. Napaka-toxic nito mga to. Di po totoo yun kasi una-una hindi magkakasayo sa 80,000. But I am grateful to Mr. Leandro. Ayan, yung sinasabi ni Mersco tungkol sa mga fake news, no? The longest daw. I am grateful to Mr. Leandro Lebiste para maisip niya Maynila. Eto mo si Gio de la Puente, ang ngiti, hanggang tenga. Nakinabang, BHW, BNW. Ano nyo kasi yung mga Pinoy, gagawa talagang tulongis ang gobyerno. No? Ang panapat lang sa Pinoy, ayuda Di ba? Ang Pinoy kasi, sino ba naman tatanggi dyan? Kunyari, 5,000. Dala ng kahirapan, tatanggapin niya yan, di ba? Ganun nila tinatarantado yung Pilipino, di ba? Tutusin, sa ibang bansa nga, binubuhay nila yung mga tao doon, di ba? Pero dito, ginagawang gago yung mga Pilipino. Ha? Hindi alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Di ba? Pakinggan natin yung iba. Si subscribe nyo nga si ano. Ako, nga pala, shoutout kay Ermitanyo Lagutok. Siya, yung ship, ano, maganda yun Sabi natin ship. Ito, Ship Network. Pakinggan natin ito. ko lang to hindi ako galit, hindi ito galit. Pagkadismaya to. Kasi ang habol natin dito, magkaisa tayong mga Pilipino, kahit iba-iba tayo ng paniniwala, pananaw at karanasan ng buhay. Hindi naman talaga tayo magkakapareho ng tingin sa lahat ng bagay. Normal lang na may sumang-ayon, normal lang na may kumontra, Tama. normal lang na may ibang basa sa nangyayari. Walang problema Oo. doon. Ang problema kapag imbis na argumento ang ilatag, kabastusan ang binabato. Yung tipong sasagot ng bobo ka, tanga ka, ulul ka, walang alam, parang akala nila kapag bastos ang sagot, mas malakas ang punto. Hindi, baliktad. Kapag wala kang maayos na paliwanag at kabastusan lang ang kaya mong ibigay, Tama. ang pinapakita mo lang, kapos ang laman ng sinasabi mo. Kung may argumento ka, ilatag mo, paliwanag mo, sagutin mo ng maayos, kontrahin mo ang punto, magbigay ka ng ebidensya, magpaliwanag ka kung bakit hindi ka sang-ayon. Tama. Open tama. tayo dyan. Hindi naman sarado ang isip natin sa ibang pananaw. Sa totoo lang, mas gusto pa nga natin ang matinong sagutan kaysa sa puro kampihan at sigawan. Kasi dito, hindi naman ito tungkol sa pagpapalakas ng pangalan ng kung sinong politiko. Hindi ito tungkol sa pag-idolo sa apelyido. Ang dapat nating common goal, loyalty sa pamilya, loyalty sa kapwa Pilipino, at loyalty sa bansa. Yun ang dapat sentro. Hindi si Duterte, hindi si Marcos, hindi kahit sinong politiko. Actually, yung punto nito ni Ship
chip network, talagang mabigat. Kumbaga, kasi kinakawawa tayo mga Pilipino eh. Sa totoo lang. Kasi mga Pinoy, pagka, yari, maka Duterte, maka DDS, pagka nabara mo yung tungkol sa Duterte, naku, iba na yung tingin sa inyan, di ba? Maka Marcos, pagka salita ka tungkol against kay Marcos, iba na naman. Eh, pareho lang naman eh. Diba? Katulad kay Digong. Yung magnetic lifter, puro shabu-shabu naman yun. Ang daming namatay na tao. Ito naman kay Marcos, after 3 years, flood control naman. Ninakawan yung sabi ayon sa ulat. Si Romualdez daw yung mastermind at may pinaka-mastermind pa. Diba? Yun nga ang delikado ron. Ibig sabihin, ninanakawan talaga nila yung mga Pilipino, no? Isipin mo, bilyon-bilyon yung tinira nun eh. Diba? Ito si Chip Network, okay naman yung pinapaliwanag niya, no? Gusto niya lang gusto niya maayos ipaliwanag yung mga bagay-bagay. Dapat baga, dapat yung mga Pilipino matuto, no? Hindi lang dahil dapat magising na, no? Kung ito, papipiliin ka. Kasi ibang Pinoy, ayaw ng matinong tao eh. Ayaw nila ng matitinong tao. Gusto nila yung mga... Ito mga Itrillanes, ang daming galit. Di ba? Kasi matinong tao eh. Matino, nakukuha sa asar-asar, tililing. Tapos pag nagsalita sa against kay Duterte, which is parang may punto naman. Katulad yung sabi niya sa Senado, itong drug lord family, sabi, mantakin mo sabihan ng drug lord family yung harap-harapan ng mga tao, di ba? Sabihan ka ng itong Duterte Syndicate, drug lord family, di ba? Nagagalit yung mga tao pag sasabihin ng gano'n kasi nga, idol nila eh. So, marami daw na napatino, maraming, which is totoo naman, no? Which is totoo naman talaga na medyo maganda yung effect. Kaya lang, yun nga. Kaya pala maraming, dahil din na kalaban sa negosyo. Baka sila rin yung nagpapakalat. Sabi ayon sa ulat sa magnetic lifter na nahuli kaya Jimmy Guban, nahuli nila Jimmy Guban at Colonel Asierto. Yun ang ulat ayon sa ulat, no? Ngayon, ito naman yung kaya Pangulong Ferdinand Marcos, after 3 years, tsaka lang nasiwalat yung flood control scandal. May nagrereklamo naman na 18 Marines. Di umano, nagdala ng mali-malitang pera at mga bagman. Paano, ano nang... Saan nalalagay yung tao? Saan na sila pupwesto yan? Diba? Saan na sila... Ang hirap ng kanilang pwesto. Kung hindi, ang hirap ng taong bayan kung saan na... Sino na paniniwalaan natin ito, di ba? Ayun. Salamat po at tayo po ay nakapag-live. Para sa mga gusto magpa-shoutout, mag-PM lang. At gusto mag-promote ng kanilang mga produkto, negosyo. Pwede po dito sa Pinoy Media Observer. Di po tayo madamot. Basta po-promote natin libre. Kalaban ng mga tiwali at abusado sa gobyerno. Tapat na pagbabalita upang maibigay ang mahahalagang impormasyon. Kung meron kayong mga negosyo dyan, o-promote natin. Ay, shoutout kay Magdalo 14. Umabot ka pa, pre.
Ayun na. Mabot po si Boss Magdalo 14 na Ryan Espino. Mabot pa pre, mahina ang dating. ng mga tiwalay at abusado sa gobyerno. Hello guys, yan. Na pagbabalita upang maibigay ang mahalagang impormasyon. Shoutout kay Ryan Espino ng ang gwapong-gwapong ng mga tiwali at abusado sa gobyerno, tapat na pagbabalita. ang gwapong-gwapong pambato ng Pampanga. Taga Pampanga na yun. Pre, mabot ka ba? Buti na lang. Shoutout dun sa misis mo. Magsama kayo habang buhay, pre. Yan. Pre, kayo na kasi topic natin tungkol dun sa mga topic natin kanina tungkol sa mga environmental fee, no? Environmental fee sa mga tagong paraiso. Ano niningil ng 30, 50. Para tanong natin para saan daw 'yan ang problema, pagdaan mo, lubak-lubak yung mga kalsada. Yun yung topic natin kanina dyan. Alright, tayo po ay kahit paano nakapagbigay tayo ng balita. Salamat po, Panginoon. Ay, mabot po si Para Ryan, no? Ryan 14. 14 na. Ganda ng pangali para Ryan Ryan 14 na. May mabul pa isa. Shoutout po. Sino yan? Uy, si Boss Ernie Natividad. Boss Ernie Natividad. Ayan, shoutout po kay Boss Ernie. Si Boss Ernie, ano to, ang gwapong-gwapong businessman dyan sa may Batasan. Sa may Republic. Idol natin yan, si Boss Ernie Natividad. Salamat po sa panonood. May gusto kayo pa-promote, pwede natin i-promote. Para yumaman tayo pare-pareho, no? Pasakali, sumamba tayo mga kaibigan. Hindi kasi pinag-uusapan namin, Boss Ernie, yung mga environmental fee sa mga tagong paraiso na 30-30, pupunta dyan 1,000 tao araw-araw, 30, di ba 50,000, no? 1.5 yun sa isang buwan. Malaki. Ang problema, yung mga kalsada, mga ilaw, wala man lang. So, si Mata ng Agila, nanatiling nanonood. Si Boss Ernie at si Ryan 14. Salamat sa panonood. Alright, mabot pa. Live po tayo ngayon sa ating Facebook page. At sundan nyo po yung aking ding YouTube channel. Huwag po kayo mahiya. Pwede po dito mag-PM ng mga gusto nyo ipapromote, ipa-shoutout. Walang problema. Wala akong bayad, libre. Libre lang tayo. Happy birthday nga pala kay Boss Ernie Natividad. Birthday nga nata ngayon. Okay, tayo po ngayon. Siyempre, ay babaalam na rin po. Pinoy Media Observer, kalaban ng mga tiwali at Mga abusado. tiwali, mga tiwalian. Puntahan natin, kabawin natin yan. Ibigay ang mahalagang impormasyon. Pinoy Media. Alright, shoutout muna.
Francis Tika, Mata ng Agila, Yorno. Siyempre kay Ryan 14 na nanonood. Siyempre, ang gwapong-gwapo natin na bossing. Yan sa Republic, si Boss Ernie Natividad. Okay, tayo po magpapaalam na. Siyempre, salamat po sa panonood. Ito po ang Pinoy Media Observer. Nagbibigay ng mahalagang impormasyon, siyempre sa inyo. At baka pwede nyo silipin yung aking Pinoy Media Observer.blogspot.com. Ayan. Maibigay ang mahalagang impormasyon. Pinoy Media Observer. Maraming salamat.